Welcome back sa Altcoin Pinoy YouTube channel. In this video, sagutin natin ang tanong ng karamihan. Ano ba ang mangyayari after Bitcoin halving? Babagsak ba ang price ng mga altcoins? Lilipad ba si Bitcoin or magdadrop? So titingnan natin yung history ni Bitcoin. Ano bang nangyayari after Bitcoin halving? I-check din natin yung ibang mga altcoins, yung reaction nila after the halving event. At isa sa importanteng tanong ng marami, gaano katagal ang bull market after Bitcoin halving? Ilang buwan nga ba? Sasagutin natin lahat yan sa video na ito. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So tingnan natin yung history ng Bitcoin halving. Hindi ko na i-explain kung ano ang Bitcoin halving kasi ilang beses ko na na-discuss yan dito sa channel. Mag-iiwan na lang ako ng link sa description para sa mga hindi pa nakakaalam nun. So the first Bitcoin halving ay nangyari noong November 28, 2012. From 50 BTC, naging 25 BTC na lang ang nakukuha ng mga miners. At this point, walang significant movement after the Bitcoin halving. Stagnant lang yung price ni Bitcoin. Around $13 per BTC. Napakamura. At January na nagsimula tumaas yung price. Almost 2 months sideways movements after the halving. So from January 2013 to November 2013, nag-rally yung price ni Bitcoin. Umabot yan ng $1,000 above. So kung i-calculate natin, after Bitcoin halving noong November 2012, nag-peak ito noong November 2013. Then inabot ng 12 months bago naabot yung peak ng market. Now pumunta naman tayo sa second halving event na nangyari noong July 9, 2016. Dito naman after Bitcoin halving, kung mapapansin nyo yung price, hindi siya nag-pump agad. And from July to August, nag-drop siya ng negative 30%. Kaya sinasabi ng iba na posible mag-drop si Bitcoin after the halving dahil nangyari na yon in the past. At dito sa panahon na ito, after the Bitcoin halving event, nagsimula siyang makawala sa range sa area na ito bandang December na. So it took 5 months bago nagsimulang lumipad si Bitcoin. From around $700 to almost 20,000 all-time high noong 2017. So from Bitcoin halving noong July 2016, gaano katagal bago naabot yung peak ng market? Kasi nag-peak nga ito noong December 2017, tumagal siya ng 17 months. So mas mahaba yung rally dito kumpara noong 2013. Now, dito naman tayo sa third Bitcoin halving na nangyari noong May 20, 2020. Dito, walang masyadong ganap. Stagnant lang yung price ni Bitcoin, moving sideways around $8,000 to $10,000 price level at tumagal yan ng 2 months bago siya nagsimulang mag-rally dito. And after halving event, from May 2020, naabot ni Bitcoin ang kanyang top noong November 2021. So tumagal siya ng 18 months. Lamang lang ng isang buwan noong 2017 bull market. Now, nalalapit na naman ang fourth Bitcoin halving na pwedeng mangyari this April 20, 2024. Yan ang estimation kasi pwedeng mapaaga yan or pwedeng maurong. Kasi ang sukatan nito is every 210,000 blocks. Di ba nga inaabot ng 10 minutes bago makapaglagay ng new block of transaction sa blockchain? So kung i-calculate natin yung 210,000 blocks ay aabot ng approximately 4 years. At dahil nalalapit na naman mangyari ang event, mababawasan na naman yung Bitcoin na lalabas sa circulation. At dahil alam na natin ang mga nangyari noong mga nagdaang halving event, magkakaroon na tayo ng idea ngayon and what to expect after Bitcoin halving. So probably, ang mangyayari, there is no immediate impact. Mag-move sideways lang siya for 2 months or possible din mag-drop siya kasi ganun ang nangyari noong 2016. Now, if history will repeat itself, ang peak ni Bitcoin ay maglalaro within 12 to 18 months. So probably, mangyayari siya next year, April 2025 or October 2025. Pero there is no guarantee kasi hindi naman natin mapipredict ang mga mangyayari sa hinaharap. Hindi natin alam kung may mga unexpected event ba na mangyayari at posibleng maging dahilan para mag-pick ito ng mas maaga. Katulad ng mga Black Swan event na pwedeng magpabagsak sa price. Now, pwede nyo din gamitin itong nalaman nyo. If you already profitable after Bitcoin halving sa inyong mga altcoins,
then you have 6 to 12 months to take profits. Huwag nyo nang hangadin pa yung absolute top kasi no one can predict and most people got it wrong. Now, silipin natin si Ethereum. After the halving event noong 2016, same scenario kung anong nangyari kay BTC. Nag-drop siya, lamang lang ito ng isang buwan kasi nag-peak ito noong January 2018. Noong 2020, Bitcoin halving, same price action, moving sideways for 2 months, then nag-peak noong November 2021. Let's check other altcoin. Itong Solana, if I am not mistaken, 2020 ito lumabas. Hindi lang natin makita dito sa chart, although mas malaki ng DHAMAC yung percentage loss and return nito, pero nag-peak din siya kasabay ni Bitcoin noong November 2021. Mag-check din tayo ng meme coin, itong si Doge. May 2020 Bitcoin halving, stagnant ng ilang buwan, then pump, nag-peak naman ito ng mas maaga, May 2021, habang yung iba, November pa nag-peak. So take note, may mga altcoins na maaga nag-peak. Tingnan din natin si BNB. Kasi isa din ito sa pumutok noong 2021 bull market. So after the halving event, moving sideways for 2 months, then lumipad na siya dito at nag-peak yung price niya noong May 2021. Depende yan sa narrative. Kasi noong 2017, ang narrative na mainit ay yung mga ICO mania, maraming kung ano-anong project na lumalabas at nagsasabi na they are the better version of Bitcoin or yung mga Ethereum killer. And then noong 2021 bull market naman, ang narrative was DeFi mania, mga NFT, kung ano-anong mga JPEGs ang lumalabas. Napakadaming play to earn games ang nagsilabasan at nagsasabi na they are the future of gaming. Yung iba naman, they are the future of arts and the future of finance. At nang humupa na ang hype and narrative, nagsibagsakan din ang value nila. Ngayon, what we have to do is makapasok sa mga hot narrative ngayon. Na-discuss na natin ito last year pa. Ang mga mainit na narrative ay ang AI, RWA, DePIN, meme coin, kahit mga gamify, andyan pa din yan. Pero hindi ko pa nakikita yung dating sigla ng NFT and DeFi. May mga bagong lumalabas ngayon, modular blockchain, ERC-404 at kung ano-ano pa. At makikita natin kung sino ang the best performer after the Bitcoin halving event. Pero like what I said, based on previous data, there is no immediate impact sa price ni Bitcoin at ng mga altcoins after Bitcoin halving, pero it can rally 12 to 18 months. And then, magsisimula na ulit bumagsak ang price ng market. Okay? So I hope may napulot na naman kayong kaalaman sa topic natin ngayon. At yun lang ang video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.